Magandang umaga sa inyong lahat. Mga bata, maaari bang tumayo ang lahat para sa panalangin na pangungunahan ni Mikhaila? Mga kaklase, handa na ba kayo para sa ating panalangin? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us all trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat, mga bata. Magandang umaga rin po sa iyo, aming gala. Kumusta kayo? Mabuti naman po, teacher. Very good. Dapat maging okay kayo dahil panibagong markahan, panibagong aralin din ang ating tatalakayin ngayong araw. Handa na ba kayo? Opo, teacher. Handa na po kami. So, para sa ating energizer, isagot ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi. Sa number 1, ang pananalig sa Diyos ay nakapagbibigay ng pag-asa sa panahon ng pagsubok. Ano ang sagot? Tama. Ang sagot ay tama. So, sa number 2, hindi mahalaga ang pananampalataya sa pagharap sa mga problema. Anong sagot, mga bata? Mali. Ang sagot ay mali. So, sa number 3 naman, ang pagdarasal ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ano ang sagot? Tama. Ang sagot ay tama. So, sa number 4, ang pagtulong sa kapwa ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ano ang sagot? Tama. Ang sagot ay tama. So, sa number 5, walang kinalaman ang pananampalataya sa pagkamit ng tagumpay. Ano ang sagot, mga bata? Mali. Ang sagot ay mali. Very good, mga bata. Nandito na ba ang lahat? Wala bang lumiban sa klase ngayon, Maria Kisime? Present po ang lahat, sir, at wala pong lumiban sa klase ngayon. Okay, very good at nandito kayong lahat. Bago tayo umupo ay pulutin muna at ayusin ang mga upuan. Maaari na kayong umupo, mga bata. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang maipahayag ang kahalagahan ng pananalig sa Diyos na nagbigay ng buhay. Pangalawa, may pakikita ang tunay na pasasalamat sa Diyos na nagkaloob ng buhay. At pangatlo, may pamamalas ang tunay na pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa kanilang kapakanan at sa komunidad. Noong nakaraang aralin, sino sa inyo ang nakakaalala ng ating tinalakay? Noong nakaraang aralin ay tinalakay natin ang tungkol sa pangdaigdigang pagkakaisa o global solidarity. Magaling! Ano ang nakapaloob dito? Sige nga, Jane. Kapayapaan at kaayusan, peace and order. Very good! Mayroon akong ipapakitang larawan at ipaliwanag nyo kung ano ang nilalaman nito. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Ang isang bata ay nananalangin. Bakit mahalaga ang pananalig sa Diyos? Mahalaga ang pananalig sa Diyos dahil ito ang orasan kung saan mayroon tayong kaugnayan sa Kanya. Alright? Paano natin may papakita ang pagmamahal at pasasalamat sa Diyos? Pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, pagsunod sa kanyang mga utos, paglilingkod sa kapwa, pagpapakita ng kabutihan. Magaling! Mayroon akong printed short story na babasahin tungkol sa pagpapakita ng tunay na pasasalamat sa Diyos na nagkaloob ng buhay. Ngunit bago iyon ay nais ko munang sabihin ang aking patakaran na dapat sundin sa aking klase. Una, makinig ng mabuti. Pangalawa, makisalamuhan ng may paggalang. Pangatlo, ibigay palagi ang iyong buong makakaya. Pang-apat, itaas muna ang kamay bago magsalita. At panglima, huwag maging sagabal sa iba. Ang munting alay ni Lolo Isko. Si Lolo Isko ay isang simpleng magsasaka sa isang tahimik na barangay sa Cavite. Sa kanyang murang edad, ang kanyang araw ay umiikot sa pagtatanim ng palay at gulay.
Kahit na ang kanyang katawan ay unti-unting nanghihina, ang kanyang puso ay puno pa rin ng sigla at pasasalamat sa Diyos. Isang araw, habang naglalakad siya patungo sa kanyang bukid, napansin niya ang isang maliit na ibon na nahulog mula sa pugad nito. Maingat niya itong pinulot at dinala sa kanyang kubo. Inalagaan niya ito ng may pagmamahal, pinakain at binantayan hanggang sa ito ay lumakas. Nang lumipad na ang ibon, napagtanto ni Lolo Isko na ang buhay ay isang regalo na dapat pahalagahan. Ang bawat paghinga, ang bawat sikat ng araw at ang bawat biyaya ay dapat ipagpasalamat. Hindi niya kailangan ng malaking alay. Ang kanyang simpleng buhay, ang kanyang pagmamahal sa kapwa at ang kanyang pagsasalamat sa Diyos ay sapat na. Sa kanyang pagtanda, patuloy si Lolo Isko sa kanyang pagtatanim, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa kanyang komunidad. Ang kanyang munting kubo ay naging isang lugar ng pagtitipon kung saan ang mga tao ay nagbabahagi ng kanilang mga kwento at pasasalamat. Narito ang mga tanong. Ano ang ginawa ni Lolo Isko upang ipakita ang kanyang pasasalamat sa Diyos? Ipinakita ni Lolo Isko ang kanyang pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ibon, pagtatanim para sa komunidad at pagbabahagi ng kanyang kubo. Alright? Paano nakatulong ang pasasalamat sa Diyos sa pagharap sa mga hamon ng buhay? Ito ay nagbibigay ng lakas, pag-asa at positibong pananaw upang harapin ang mga hamon sa buhay. Magaling! At sa pangatlo naman, paano naging inspirasyon si Lolo Isko sa kanyang komunidad? Naging inspirasyon ko si Lolo Isko dahil sa kanyang simpleng buhay, pagmamahal sa kapwa at pasasalamat na nagbigay sigla sa kanyang komunidad. Magaling! Mga bata, mayroon ako ditong sitwasyon na kung saan inyong susuriin. Makinig ng mabuti. Narito ang sitwasyon. Nawalan ng bahay si Nanay Ising dahil sa bagyo. Sa evacuation center, labis siyang nag-aalala dahil wala na siyang babalikan. Nakita siya ng isang volunteer na taimtim na nagdarasal. Sabi ng volunteer, "Nanay, okay lang po ba kayo?" Sabi naman ni Nanay Ising, "Anak, wala na akong bahay, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil buhay pa kami." At sabi naman ng volunteer, "Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, nanay. Tutulong po kami sa inyo." Magtatawag ako ng 3 mag-aaral. Sabihin niyo sa akin kung ano ang aral na napulot niyo sa sitwasyong ito. Lakas ng pagkakaisa, Magkaroon pa rin ng pag-asa sa panahon ng pagsubok. pasasalamat sa Diyos sa kabila ng paghihirap. Maraming salamat sa inyo at ngayon tumungo naman tayo sa gawain. Para sa ating gawain, isulat sa activity sheet na may graphic organizer ang kahalagahan ng pananalig sa Diyos na nagbigay buhay. Para sa ating pangkatang gawain, narito ang rubrics. Sa nilalaman, 5 puntos. Organisasyon, 5 puntos. Gramatika, 4 na puntos. Bokabularyo, 3 puntos. At sa presentasyon, 3 puntos. Para sa kabuuang 20 puntos. Kapag kayo ay nakakuha ng 16 hanggang 20 puntos, ang inyong pangkat ay napakahusay. Kapag kayo naman ay nakakuha ng 12 hanggang 15 puntos, ang inyong pangkat ay mahusay. Kapag kayo naman ay nakakuha ng 6 hanggang 10 puntos lamang, ang inyong grupo ay katamtaman lamang ang pinakita. At kapag kayo naman ay hindi nakakuha ng puntos o kayo ay nakakuha lamang ng 1 hanggang 5 puntos, ang inyong grupo ay nangangailangan ng pag-unlad. Ang klase ay mahahati sa 3 grupo. Gamit ang isang papel at whiteboard marker, gagawa kayo ng isang slogan kung saan may pamamalas ang tunay na pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa kanilang kapakanan at komunidad. Ano ang natutuhan ninyo sa aralin natin ngayon? Manalig sa Diyos na nagbigay ng buhay. Mahalin ang kapwa sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa kanilang kapakanan at sa komunidad.
Bakit mahalaga ang pananalig sa Diyos sa ating buhay? Nagbibigay ito ng pag-asa at lakas. Pinapatibay nito ang ating moralidad. Mahusay. Sa isang papel at whiteboard marker, gumuhit ng isang puno at sa gitna nito ay isusulat ninyo ang isang salita na nagpapakita ng pananalig at pagmamahal sa Diyos. Para sa ating evaluation, sagutin ng may katapatan. Magbigay ng karanasan kung saan ikaw ay nananalig sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos, at may pagmamahal sa kapwa. Para sa ating takdang aralin, magtanong sa iyong magulang o nakatatanda kung paano nakatulong ang pananalig sa kanilang buhay. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Kasama dyan ang iyong mama, papa, lolo, lola, tito at tita. At dito na nga nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Sana ay mayroon kayong natutunan ngayong araw na ito.